Nakita nyo na po ba tong form na to? Wag na wag kayong pipirma. Ang form na ito ay naglalayon na amyendahan ng ating konstitusyon. Subalit kung ano ang coverage, kung para saan, kung sino ang nagsusulong, hindi natin alam. Hindi nila pinapaliwanag. Alam niyo po, ako ay pro-reform. Gusto ko po ng reforma ng konstitusyon. Pero importante sa akin ang pamamaraan kung paano natin ma-achieve ito. Kung babaguhin natin ang konstitusyon, dapat may malawakang information dissemination sa coverage at layunin ng pagbabago ng probisyon sa pinaka-basic law of the land. Ang problema dito sa form na kumakalat, ang tiyatsa na isinusulong ay sinusulong ng Kongreso, hindi naman talaga ng tao. Ni walang symposium sa mga bara-barangay, walang pag-uusap kung ano ba talagang gusto nilang gawing pagbabago sa konstitusyon. At higit sa lahat, ang 19th Congress ay hindi nakikinig sa taong bayan, pero gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Gusto kong mabago ang konstitusyon, pero hindi sa leadership ng current Congress. Bakit kanyo? Resibo nga nila, hindi nila makitang may mali doon pagkatapos sila pa yung magdadagdag at magbabago ng ating konstitusyon. Kung sila rin lang, di wag na, hindi ako sure kung anong paglalagay nila dyan. Ngayon, kung pipirma kayo, kaya nyo bang isaalang-alang ang kinabukasan ng mga anak nyo, ng apo nyo, sa uri ng mga kongresistang meron tayo ngayon? Pag-isipan nyo pong mabuti, huwag kayong pumirma. Okay guys, gusto ko lang din i-share itong shinare actually ni Ma'am Joey rin, no? Na nakita niya siguro sa maybe sa X, sa Twitter. So ayon nga sa Inquirer Robin Padilla, let's support People's Initiative for Chacha. So it's very ironic, galing na rin nga kay Ma'am Joey, na ito pong People's Initiative na to ay hindi talaga People's Initiative but Money Initiative. Gaya nga po ng previous video na pinakita ko na sa inyo, mismong nanggaling na rin kay Congressman Paulo Duterte na merong mga ganitong kaganapan. May mga comment na nagsasabi na sila daw po ay nabayaran. Okay? Sa halaga ng 100 pesos sa kanilang mga pirma. Now, kung maalala nyo nga po, back in 1973, talking about the Constitution, binago rin po ni Apo Lakay ang Constitution. Ang sabi nila, maraming hocus-pocus din ng 1973 Constitution. Pero sinasabi ni Enrile dito that one of the best constitution was the 1973. So pinalitan po ito noong 1986 hanggang ng 1987 Constitution. Ano daw po ang reason kung bakit pinapalitan ang Constitution? Number 1, para daw makalimutan ng taong bayan ang naging leadership ni Apo Lakay through the Constitution. So, kung babalikan natin yung kwento na yon at sa mga nangyayari ngayon, do you really think it's worth it na magkaroon ng pagbabago sa Constitution? Binabago ba ang Constitution for the better or for the worst? Meron po bang vested interest ang patungkol dito? Kaya gaya na lang din po na sinasabi ni Ma'am Joey, huwag po kayong pipirma, lalong-lalo na kung hindi nyo po alam kung ano yung reason kung bakit po kayo kailangan pumirma.